views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Philippine Rice Research Institute. For more than 30 years, PhilRice has been developing high-yielding rice varieties and cost-reducing technologies so that farmers can produce enough rice for Filipinos. With a fresh mission to improve the competitiveness of rice farmers and the country's rice industry, PhilRice advances a more profitable, resilient, and sustainable rice environment through responsive, balanced, and environmentally sound research, development, and extension initiatives. PhilRice is a chartered government corporate entity under the Department of Agriculture, with the guidance of its Board of Trustees and the leadership of an executive director, deputies, and management staff. The Institute helps farmers address farming challenges such as changing climate, pests and diseases, low rice yields, rising cost of fossil fuels, and trade liberalization. Headquartered at the Science City of Muñoz, Nueva Ecija, the PhilRice Central Experiment Station has strategically branched out to address location-specific concerns in rice production. As guided by its core values, PhilRice also partners with renowned national and international research institutions, the academe, and private and civil society organizations to step up its initiatives and reorient its R4D directions. Envisioning a rice-secure Philippines requires the following. Together with the rice farmers and partners, PhilRice continues leading in rice research for development, blazing new trails, and helping farmers achieve holistic development, attaining and sustaining rice self-sufficiency, reducing poverty and malnutrition, and achieving competitiveness through state-of-the-art rice science and technology. So magandang hapon po sa ating mga karadyo agri at kapalay ngayong hapon. So kayo pa rin po ay nakikinig at nakatutok dito lamang po sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. So, syempre po, bago po tayo magsimula sa ating bagong-bagong programa ngayong hapon, patiin lamang po natin ang ilan sa ating mga kasamahan at syempre ang ating mga leaders dito sa ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So, of course, starting off po sa ating very supportive na Director for Dr. Janicio G. Alvindia, gayon din po sa ating pong Director 3, sa ating Deputy Director Sir Joel Vidator, sa ating pong mga Division Chiefs at mga section heads, sa ating mga kapwa staff na busy dahil may mga ibang activities din tayo at may ongoing training tayo this afternoon. At syempre sa ating mga utility personnel, sa ating pong mga guards on duty, sa buong PhilMec community po, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. So, bukod po sa ating 90.1 FM frequency channel,
sa ating radyo, ay maaari pa rin po tayong mapanood. Kaya po shoutout din po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook page, ang Radyo Agri 90.1 FM Filmek. At bukod doon, sa mga ka-Radyo Agri natin na maaaring ma-miss yung ating episode ngayong hapon o halimbawa hindi po naabutan yung ating pagsisimula ng ating programa, maaari po ninyong mapanood yung replay episodes po ng ating mga programs sa ating pong official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmek. At gayon din po, yung mga programs din po natin ay maaari rin po mapakinggan sa radyo every weekends po yan tuwing Sabado. So bukod po doon ay meron din po tayong call and text hotline na sa numerong 0962-119-7445. Again po, it's 0962-119-7445. So kung may mga questions po kayo, mga suggestions at mga personal messages and concerns po na gusto nyo pong idulog sa ating istasyon, pwede nyo pong itawag or i-text po yan. At syempre, sa atin din po mga social media accounts, ang at Radyo Agri 90.1 FM sa ating Facebook, X at Instagram. So, bukod po sa mga regular programs na inyo na pong napapakinggan at napapanood everyday sa pamamagitan ng radyo at sa ating pong Facebook page, simula nga po ngayong araw ay mayroon po tayong bagong makakasama na makapagbibigay po ng mga makabuluhang balita at impormasyon sa pagsasaka. So, this afternoon po, formally welcome po natin na bago po nating katuwang sa pagbibigay ng mga information sa agrikultura ang Philippine Rice Research Institute o ang PhilRice na isa pong ahensya na katuwang ng ating mga kapalay at karadyo agri sa larangan ng pananaliksik tungkol sa palay at bigas. So, isa po sila sa mga tumanggap sa ating invitation para po magkaroon ng regular program sa ating station tuwing linggo po. Kaya po tuwing Miyerkules, makakasama po natin ang mga experts at ang mga yung mga kasamahan natin sa PhilRice para makapagbigay ng mga information na kailangan ng ating mga kapalay at karadyo agri. At bilang launching episode po ito, sa marami pang magiging episode ng ating programa, makakasama po natin ngayong araw bilang guest co-host ang kanilang radio engagement staff na sana regular na nating makasama live. Sana. Oo, looking forward. So this afternoon po ay formally pinapakilala ko po si Sir Minard Pagaduan mula sa Development Communication Division ng PhilRice. So, Kapalay Minard, ayan. Syempre, unang-una, maraming salamat sa pag-accept ng invitation ng Radyo Agri. At gayon din ay formally welcome ka namin dito sa Filmek as sa Radyo Agri family. Pero syempre, bago tayo mag-start, kasi for sure, curious din ang mga karadyo agri at kapalay natin. And ako din, curious din ako, pwede mo bang ibahagi sa amin ang maikling explanation tungkol dito sa ating program at na mapapakinggan sa mga susunod pang linggo starting today, ang Palay Bida sa Radyo Agri. Ano ba yung tungkol dito sa ating program na ito? Kapalay Minard. Ayan, magandang araw. Excuse me. Magandang araw din sa iyo, Kapalay Badet, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Radyo Agri 90.1 FM, sa Radyo Man o sa Facebook page. Isang malaking shoutout din muna sa aming sa mga ka-PhilRice na kasalukuyang nagsasagawa ng Sports Fest. Ayan, sa ating mga players dyan. Galingan nyo, ha? At, syempre, excuse me ulit, big shoutout po sa aming Executive Director, Dr. Jancy De Leon, at sa aking DevCom Division Head, Dr. Hazel V. Antonio, at sa lahat ng staff ng DevCom Division. Hello po. Ayan. Kapalay Badet, alam mo, patuloy na pinagkakatiwalaan ng PhilRice ang potensyal ng radyo na makapagbigay ng impormasyon sa pagsasaka. Ayon nga sa report noong 2012 ng PhilRice, bukod sa pinanggagalingan ng technical advice, ang radyo, nag-aabang din ng ating mga kapalay ng schedule katulad ng kung kailan ang pagpapakawala ng tubig sa dam. Ganon. Katunayan, noong 2014, pinarangalan ang radio program ng PhilRice in collaboration with DARFO3, ang Masiglang Agrikultura, ng Binhi Award for Outstanding Agriculture Radio Program. Ang mga radio engagement na ito ay nag-evolve sa mga long-term partnership sa iba't ibang radio stations sa buong Pilipinas. Kalaunan, naging branding na ng mga radio engagement ng PhilRice ang Palay Bida, kung saan ibinibida ng ating mga eksperto ang mga mahalagang impormasyon na dapat malaman tungkol sa pagpapalayan. So, yun yung history ng Palay Bida. Yung humble beginning
Palay Bida. Kaya naman, syempre with this engagements and achievement na rin na receive ng Palay Bida, syempre isang malaking pribilehiyo sa atin, especially sa amin dito sa Philmec at sa Radyo Agri, na magamit itong ating stasyon para makapagbigay ng information sa ating mga kapalay. Kumbaga, another partnership with another radio station ito, Sir Maynard. Kaya po, nagpapasalamat din ang buong Radyo Agri Management for this kind of opportunity din. At syempre, excited na rin ako sa partnership na ito, Kapalay Maynard. Lalo pat linggo-linggo, so once a week, iba't ibang topic po ang ating mapag-uusapan at matutunghayan ng ating mga kapalay at karadyo agri. At syempre, alam ko hindi lang ako ang excited, marami pang excited yung mga karadyo agri natin na nakatutok at nakikinig sa atin. Simulan na natin ang ating kwentuhan, Kapalay Maynard. At eto nga, mukhang may pasabog tayo ngayong pilot episode natin. Ayan. Ayan, tama ka dyan, Kapalay Badet. Kaya dahil nalalapit na ang Nobyembre, tungkol sa bigas ang topic natin ngayon. At dahil nga pilot episode, mayroon tayong guest ngayong araw. Yes, and she is live. Hindi nga. Oo, at talagang makakasama natin, makakakwentuhan natin. Ayun na, nagkasunan na siya. Kaya, yan, okay. Samahan nyo kami upang sagutin ang tanong na, responsible citizen ka na ba? Yan, very important question. Yes. Yan, Kapalay Maynard. Kaya ayan, mga kapalay, alam nyo ba na tuwing sasapit ang Nobyembre ay ipinagdiriwang natin ang National Rice Awareness Month o NRAM. Nagsimula ito noong 2004 sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 524 bilang suporta sa International Year of Rice. Layunin ng Presidential Proclamation na ipaalala ang kahalagahan ng palay, bigas, kanin sa ating pagiging Pilipino. Totoo yan. Staple food kasi natin yan. At simula pa nga po mga karadyo agri at kapalay noong 2014 ay inilunsad na po ang Be Rice-Sponsible campaign ng PhilRice. So ito pong campaign na ito ay naghihikayat sa bawat Pilipino na kumain ng wastong dami ng kanin. Ito iwasan ang pag-aaksaya po ng kanin at kumain din po ng masustansyang pagkain at suportahan po ang mga magsasaka. Tama, Kapalay Badet. Marami ng mga makabuluhang inisyatibo ang naisa sa katuparan katulad ng pagbuo ng panatang makapalay na ang nagsisilbing panata ng bawat Pilipino sa tamang pagkonsumo ng kanin. Mga awitin at sayaw na nagbibigay pugay sa pagsisikap ng mga magsasaka. Mga social media challenges na nagbibigay boses para sa ating mga kapalay at ang malawak na pakikilahok ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa bayang nagtataas ng dangal ng sektor ng agrikultura. Kaya ngayong taon, binibigyan diin muli natin ang tanong na, responsible citizen ka na ba? Sana maging tanong natin palagi yan everyday, diba? At syempre, dahil nga po nabanggit namin na meron po kaming special guest sa ating launching episode, makakasama po natin live ang Healthier Rice Program Communications Lead mula po sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice, walang iba kundi si Kapalay at Karadyo Agri Charisma Love Bigado Gonzales. Ayan, so magandang araw po, Ma'am Love, at welcome po dito sa ating ahensya. At bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, bumati po muna kayo sa ating mga kapalay at mga karadyo na nakikinig at nakatutok po sa atin. Yes, magandang hapon, Kapalay Badet, Kapalay Maynard. Responsable ba kayo? Yes! Yes, yan! Thank you so much for having me here. Pero bago tayo magsimula, shout out din sa Healthier Rice Program Team na ngayon ay pinapangunahan po ang National Rice Awareness Month. So, isang masustansya at mapagpalang hapon kina Gian, Kayla, Arnel, Kath, Sir Danny, Doc Dem, at ganun na rin Arnel, at ganun na rin po sa mga team natin across PhilRice Station. So, sina Vida, sina Charlene, dami ko tayong babatiin. Yes, sina Ling, sina Jasper, sina Azriel, at sino pa ba? Sina Ate Mel sa Los Baños. Magandang hapon po sa inyong lahat. At si Jayden sa Midsayap. Ayan. So, ang ating campaign ay across all provinces talaga ng ating bansa. At syempre, dahil nga naka-live stream din
din tayo sa ating Facebook page, globally reach na rin. Kaya may extend natin of course ang Be Responsible campaign across the globe na actually. Ayan. Anytime, anywhere. Ayan. So, simulan na po natin ang ating kwentuhan, Ma'am Love, and of course, Kapalay Maynard. So, nabanggit na nga po kanina yung tungkol sa National Rice Awareness Month o ang NRAM. So, for this year po, Ma'am Love, ano po yung inaasahan natin ngayong 2025 sa pagdiriwang po ng National Rice Awareness Month? Yes, alam mo Kapalay Badet, kapag sumisilip na si Jose Marie Chan, sa mga meme, sa ating social media, tsaka yung mga kanta, mga ganon. Alam, excited na rin tayo sa rice sector kasi ibig sabihin nito, malapit na ang National Rice Awareness Month. Yes. At ngayon nga, ilang tulog na lang at dito na. This is the D-Day na. Okay. Yes, So this year, ang tema ng ating celebration ay Be Responsible. Okay. So gusto nating hikayatin kayo muna, Kapalay Badet at Maynard, na huwag tayong mag-aksaya ng kanin, kumain tayo ng masustansyang kanin, at higit sa lahat, tulungan natin ang ating mga magsasaka. So, para may palaganap ang sabihin nating values na ito, may mga ikinasa tayong social media challenges. Okay, so unang-una nito ay pagiging tawag namin dito, responsible patroller. So kapag halimbawa ikaw, Kapalay Badet, Kapalay Maynard, kapag kumain kayo na hindi nyo inaaksaya yung kanin sa inyong plato, pwede kayong mag-picturean nyo yun, tapos i-post nyo sa inyong wall, tapos itag nyo ang DA Phil Rice or ang Be Responsible. May premyo? Yes, may premyo. So, itong tatlong challenges natin na to ay pwede kayong manalo ng 10,000 pesos. Wow! Kasi ipopost nyo lang. Tapos, itong na-post ninyo na to, pwede nyo rin siyang i-convert sa isang hugot. So, meron tayong hugot sa bawat butil contest. Ganyan. Na i-relate natin sa pag-ibig, mga drama-drama natin in life. Itong mga values na gusto nating ma-achieve sa pagiging responsable natin. Okay. At higit sa lahat, itong pangatlo natin na challenge, ito yung tinatawag natin na brown, black, red challenge. Na kapag limbawa, kumain tayo ng brown rice or pigmented rice, i-post natin ito dahil yung isang cup na inyong kinain ay aming tatapatan ng isang cup din. Tapos, ng brown rice. Ay, ng brown rice. Isang cup din ng brown rice. Tapos, iipunin natin yung mga cups na ito at ating, hindi na literal na cups, siyempre mga ilang kilos din yung ating may papamahagi sa mga nangangailangan. For outreach. Yes, Yes, gano'n. okay. Ito magiging natin, magiging para siyang a challenge for a cause. Yes, ito. Nag-iisip ako nung yung very catchy yung hugot. Oo. Na parang buti pa tong kanin, hindi ko sinayang. Pero bakit sinayang mo? Gano'n! Naku, Kapalay Badet, sayang naman. Entry mo na yan. Pero dahil, wala na, may kukuha na. Wala na, gagayahin ko na yan. Ano ba yan? Pero, palala ko lang pala, minsan kasi pag na-post natin sa ating profile, sa ating wall, hindi siya nababasa minsan. Kaya dapat I-send din sa DA Phil Rice, saka Be Responsible na page. Okay. Para may resibo. So I believe, Kapalay Love, ay maglalabas kayo ng mga official details tungkol dito. Saan po natin siya pwedeng makita? Yes, i-follow lang natin ang DA Phil Rice, tsaka Be Responsible page, at tsaka sa Philmec din. Yes Dahil po. pwede rin makisuyo rin kami na magtulungan Ngayon tayo pa sa ba? advokasyon. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Nandito na. Si nandito Kapalay na tayo. Badet ay nakaano na sa atin. Nakatali na. Yes! Anytime po yun, syempre, para sa ating mga magsasaka. Diba? May promote yung kahalagahan. Actually, not only po nung bigas, pero yung hardships ng ating mga farmers para makapag-produce po ng kanin na ine-enjoy natin sa ating mga kapagkainan. Tama. Tama. Kapag din, libawa, pumunta sila sa palengke, tapos local rice, yung kanilang binili, pwede na i-post din natin yun. For a chance to win. Marami palang 10,000 mga pesos. activities. So malalaman natin yan once na ma-post na po ito sa Facebook page ng DA Phil Rice. Sa mga Sa Philmec din. i-cross-post natin sa lahat.
Magsimula siguro tayo sa October 30 kasi Okay. yun yung ating launching na Ayan. NRAM. Malapit na yan. Malapit Oo, na. months na lang. Wala nang tulugan. Yes. Next week na. Next week na, agad-agad. Ah. Abangan natin yan mga kapali at mga karadyo agri. And balik po tayo sa susunod na question, Yes. Kapalay Lab. Ito rin matagal ko ng tanong ito eh. Okay. Oo nga din. Actually, oo. Oo, diba? Oo. Bakit daw po tuwing Nobyembre Yes. ipinagdiriwang ang National Rice Awareness Month? Bakit hindi Enero, hindi Pebrero, Hindi June. hindi First December, month ko. o diba? Hindi Sinigit Mayo. ko talaga. Bakit nga ba? Yes. Hindi. So yun po ang tanong. Oo. Yan, napag-research tuloy ako dito eh. Napakaganda ng tanong na ito kasi Yes po. napag-research ako. Pero simple lang pala yung sagot. Dito sa history kasi ng NRAM natin, nagsimula siya bilang International Year of Rice. Nung naganap nung 2004 dito sa Pilipinas. Ang selebrasyon na ito ay pinagtibay sa Pilipinas through Proclamation number 524 Okay, yes. na dinideklara ang Nobyembre bilang National Rice Awareness Month coinciding the anniversary of Philippine Rice Research Institute. Oo nga. So, Yan. connect, kumbaga. Yes. Nag-connect. Oo, milestones Oo, na ito. hindi sinasadya pero nag-connect. Ay, Oo, kasi- Tinadhana. Oo, Tinadhana. Oo, na Kasi Nobyembre November talaga. din, ipinanganak ang PhilRice. Ayun. Oo. November 5, 1985. Yes. So, 40 years old na siya Yes. ngayon. Happy Advance happy birthday, birthday. PhilRice. Yes. Yun. So yun po ang dahilan. Yes. Nagsimula siya ng International Year Year of of Rice Rice. noong November Yes. at dinerecho na Yes. bilang Ito ng National Rice Awareness Month ang pagsusustain natin ng activity na yon ng United Nations. wala pa lang behind Yes. na medyo Oo. yun lang yung simple Yun lang. explanation. Connect the dots na siya. So siguro para mabigyan ng konting information pa further tungkol sa NRAM at sa iba pang mga impormasyon in relation to NRAM, siguro ipakita muna natin yung ating BRP dance sa ating mga Ay, karadyo. Ay, magaling yung mga dancer Oo. dyan. Kailangan din ba nating sumayaw? Later. Ay, akala ko excited na ako eh. Sige po sa mga Sige. karadyo agri, let's watch the BRP dance po from PhilRice. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Sa'yo'y mahalaga ang kanin, kalusugan mo at bayan natin. Abakada ng be responsible. Isa puso't gawin natin. Maging tandaan, abakada ng be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Abakada'y isa puso at gawin. Let's be responsible. Taglay maisaba at iba pa, sa kanin ay halo na. Brown rice ay kainin, ito'y mainam sa kalusugan natin. Kanin ay huwag sayangin, mahalaga ang bawat butil. Dapat bigas, Pinas ang ating bilhin. Madaling tandaan, abakada ng be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Abakada'y isa puso at gawin. Let's be responsible. 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 Abakada'y isa puso at gawin. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be
Ayan, so nakita natin yung BRP dance at feeling ko kilala na ng mga karadyo agri natin yung isa Yes. sa dancer doon. Buti pa kayo kilala nyo, ba't ako parang hindi ko kilala? Tuturuan tayo, Ma'am Lovely, Yes. Kapalay Minard ng steps mamaya after ng airing natin. At syempre, oo naman. Pero alam mo yan, Kapalay Badet, Yes. naka-ano na yan, naka-send to all na yan sa mula Luzon hanggang Mindanao. Okay. Nakakalat na yung video namin na Yes, yan. oo. At actually, mapapanood ito sa YouTube channel din ng Phil Rice. Ayun, sa mga nakamiss ng ating Yes, video pwede nyo lang kanina. i-search. Gusto nyo ulit makita sa website si Sir Minard. Mamaya kaya i-live natin. Tuturuan tayo ng steps. Ibang live yun, ibang live. Ayan, so sige, pagpatuloy natin yung ating kwentuhan this afternoon with Kapalay Love. So, for our third question, mga Kapalay Love, so matagal na pala ang campaign na ito. So, mahigit 10 taon na po, mga Kapalay at mga Karadyo Agri, ang kampanya ng hashtag Be Responsible. So ano po, Kapalay Love, yung nakikita nating dahilan sa pagpapatuloy po ng kampanya na to na umabot ng more than 10 years and counting ang campaign po na ito? Yes, Kapalay Badet, patuloy natin ini-implement ang Be Responsible campaign dahil patuloy pa rin naman natin kailangang tulungan ang mga magsasaka. Correct. So kailangan natin silang tulungan, tumaas yung kanilang kita at kailangan din nating tulungan ang bansa sa rice self-sufficiency efforts nito. Dahil alam mo ba, bawat isa sa atin ay nag-aaksaya ng isang kutsara ng kanin every day. So sabihin, oy, Kapalay Love, isang ano lang naman yan, kutsara. Pero alam nyo, kapag ito ay inipon Yes. natin, yung isang kutsara na yun ay naging 255,000 metric ton na na wastage sa isang taon na Napakadami. supposedly ay pwede na nitong mapakain ang more than 2 million na mga Filipinos at dapat nakakatipid na sana ang bansa ng 11 billion. At 43 kilogram ito, na price. Ngayon medyo mas tumaas pa yung presyo ng Pero nasa ating ganong range pa. bigas. Opo. Yun din. At patuloy din natin kailangan alagaan yung ating sarili. Yes. Kaya bahagi din ng Be Responsible campaign yung hinihikayat ang publiko na kumain ng masustansyang kanin. So, yun. Grabe yung yung daming nasasayang na pagkain sa bansa. So, yun nga sabi ni Kapalay Love, kapag naging responsible lang ang bawat isa, napakaraming mapapakain. Totoo. Yes, isang kutsara na lang, hindi mo pa Oo. kinain, hindi mo pa inubos. Bigla naisip na, diba? ay, diet pala ako Oo. ngayon. Tapos parang instead nakakainin niya, yun, na iset aside niya na hindi dapat. Kasi imaginein po natin, oo nga, pag naipon yung bawat isang kutsara na yun, bukod sa mababawasan yung wastage natin pagdating sa bigas, marami pang matutulong. Marami pang mapapakain ng Filipinos yung bawat kutsarang nasasayang natin. Kaya sa mga nagpa-pack lunch dyan, lalo na sa mga offices, Yes. huwag kayong judgmental. Huwag malaking kanin na ibigay ninyo, Oo. kalahati lang muna. Yung kaya, Oo, yung talaga, kayang oo. ibigay, Pagka para hindi medyo- nasasayang. Oo, pag medyo nagustuhan halimbawa yung ulam at gusto pang umirit ng another rice, Oo. tansyahin pa din talaga. Oo. Parang additional extra rice na lang sa ibibigay. Oo. Yeah, hindi na yung nakalagay sa pack lunch na ng buong malaking rice. Oo. Totoo din. Yan. At ilan lamang po ito, mga Karadyo Agri at Kapalay, sa mga impormasyon tungkol sa National Rice Awareness Month. Yan. So at this point naman po ay ibabahagi namin sa inyo yung Be Responsible theme video at very sikat na celebrity actually yung tama ba endorser or Ayan. katuwang po Advocate natin, responsible Yeah. advocate. Yan. So, panoorin po natin ang video na to para malaman din natin who's the person behind as part of the advocacy ng Be Responsible. Yan. So, let's watch this, mga Karadyo Agri. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible.
Ayan, so nagpa-miss muna pala Oo, si nagpa-miss. Lola Pascual po kasi yung advocate ng Be Responsible theme ng PhilRice. So, may papakita or may show up din Yes, natin yung later. video na yan. Maya-maya lang po mga karadyo. Na-traffic ang ating Traffic. advocate. Si Piolo, ayan, yung kilala natin bilang si Papa P, sabi nga. At Papa P din siya sa ating kampanya to become responsible citizens. Ayan. So sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, Ma'am Kapalay Love, meron po bang batayan? Yung may standard ba or parang checklist, 'di ba? Para masabi po na ang ating mga kapalay ay isang responsible citizen. Yes, dapat din nyo ito malaman, Kapalay Minard, Kapalay Badet, no? I-check nyo na yung self ninyo. Kasi itong mga batayan natin na to ay nakapaloob sa 4 na letrang ating kinalakhan. May hula ba kayo kung ano to? Aba. Oo. Siyempre naman nakinig kayo kanina, di ba? Plinay natin kanina Yes, yan. oo. Una ay A. Yan. Adlay, saba, mais, kamote ay ihalo sa sa kanin. Sa kanin. Kasi ito ay naging mas masustansya. Okay. Ba, brown rice. Kaya Mhm. brown Ay. rice, Ay, brown kainin. rice, at masustansyang at iba pang masustansyang kanin ay ating kainin. Kainin. Kasi hindi lang brown rice ang masustansya, meron din tayong mga pigmented rices. So kaya kasali din sila sa ating challenge na mention ko kanina. Yes. So yung red, tsaka yung black rice, ganyan. At meron din tayong ngayong mga ibang forms of rice or variety ng mga bigas, palay na ating pinapalaganap sa bansa. So ito ay hina-harvest na sa ibang probinsya at soon, mga next year, ay available na ito sa, easily accessible na ito sa atin. So, ano natin, ina-anticipate natin na maging available na yung high zinc rice. Wow. Ito, may zinc na to na kanin na nakakatulong para maiwasan yung mga bata na maging bansot. Ayan. Meron din yung low glycemic rice. Ito yung, sa pangalan pa lang, meron tong low glycemic index na nakatulong na mapabagal yung pag-convert ng sugar sa carbohydrates. Ganun siya. So, maganda to sa mga may diabetes at saka doon sa mga nagmamanage ng weight. Yes. Okay, so meron din tayong high zinc, low GI, yan din. At iba pang mga sa biotechnology naman na products na soon may available na rin sila. Okay. So, isang letter Ay, na nasa yan. ka pa lang pala tayo. Dalawang letter pa lang. Kaya hanggang bukas naman itong broadcast natin, di ba? Limited naman ito. Hindi. So, aba, ka. Yes. Ka naman, ito talagang bukam bibig natin. Kambibig. Bukam bibig. Bukam bibig. Ano yun? Sinasabi ito ng lolo natin, mga magulang, di ba, na wag mag-aksaya. Yes. Kanin ay ubusin. Yun. Huwag Siya. sayangin. Yes. Oo. Kasi di ba naalala ko na nung bata ko, kahit na yung morsel lang ng grain, yung isang natitira na lang, isang buti, sasabihin, busin mo yan. Ganyan sila, di ba? Tapos Talagang pinaflex malinis. pa nga po natin na malinis yung plato. Oo. Pwede na siyang itaon. Yes, so parang hinugasan na agad, Ibalik na di sa ba? pinaglalagyan. Ganun noon. Pero ngayon, sana ganun pa rin. Sana po. Oo, Totoo kaya yun. yung kampanya natin ay tuloy-tuloy. Yes, oo. Very relevant pa din yan. Tapos So, sa da naman, Oh, da. 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 Ano ang hula sa da? Dahil? Dapat. Dapat. Ano ang dapat? Ano ang dapat? uh-uh. Anong dapat natin? Dapat bigas. Nang fill in the blank. Fill in the blanks na tayo. Dapat ng lokal na magsasaka. Yes, ganun, malapit. Pwede, Dapat, pwede. pwede. Okay. Dapat bigas Pinas. Ayun, Ganon, imagine mo the line. Dami kasi. Dapat bigas Pinas ang Yes. ating bilhin. Totoo naman. Yun. Kasi alam mo pa, Kapalay Badet, maliban sa sigurado tayo na traceable, di ba? Alam natin kung Yes. saan Saan galing galing. yung local Oo. rice. Sigurado tayo na safe ito kasi less pesticide base sa pag-aaral ang mga kapalay natin sa Pilipinas kumpara sa Southeast Asian farmers. Kaya traceable, sigurado tayong safe. Tama. Kaya dapat lamang na ito talagang ating bilhin kumpara sa imported rice.
At syempre, support local. Yes. Sabi nga natin, and even sa bigas, everything will follow kasi yung mga local farmers din po natin, yung matutulungan natin dito sa campaign din na to. So, apat yun, Kapalay Yes, Badet. ang Parang, abakada. Gusto mo ba dagdagan Isama- natin, Kapalay Maynard? Ayun, isa-summarize nga natin, Sige po, Kapalay yan. Lab, para Oo. sa mga tagapakinig natin. Yung A ay adlay, mais, saba, Kamote. at iba pa, kamote, At iba pa. Diba pa? ay Ating ihalo sa kanin. ihalo sa kanin. Yes. Yung ba, Brown Brown rice, rice, at iba pang at iba masustansyang kanin ay ating kainin. yan. Ka, Kanin ay huwag Ay, huwag sayangin. sayangin. at da, Dapat bigas, pinas Pinas. ang ating bilhin. ang ating yun. bilhin. So, yan po yung bahagi ng ating Be Responsible campaign, ang Abakada. In short, abakada. Yes, Abakada. Ayan. So, Ayan. for our next question, Kapalay Maynard. Ayan. Meron pa ba, mahal? Meron Kasi pa. excited na ako Oo. turuan tayong Kapalay Maynard mag-ano Abakada dance. Kapalay Lab. Ayan, may mga tips po ba Ayan, kayo ito. upang Very maiwasan o mabawasan ang nasasayang na mga kanin ng ating mga Oo. kapalay, mga Yung- consumers? Yung hindi na talaga hanggat maaari dumating po tayo sa point na wala Wala nang nasasayang. kanin. Oo. Yes. Siguro una ay yung bawasan natin yung takaw Takaw tingin. Tingin. Oo, lalo na kapag paborito natin yung ulam, di ba? Mm. So parang, 3 rices, 3 cups of rice agad. Nakalagay na siya agad doon sa Oo, plate. Oo, Diba? ganon. Oo. Kasi gusto natin, ina-assume natin maubos natin Totoo lahat. po. O kaya pag diba? sobrang gutom ka, Mm. ewan ko, personal experience ko po kasi pag sobrang gutom ka, parang feeling mo kahit ang capacity mo lang every meal is 1 rice. Kaya mo mag 2 rice, 1.5. Tapos ang candy. Hindi mo Isang naubos. rice, hindi na ubos. So, sayang po talaga yun. Kaya half cup muna. Half cup. Yan. Yun muna natin gawin. Yes. Pero minsan naman, pag hindi natin mapigilan Yes. na mayroong sobra ganun. Syempre, natin siya, isinop natin, i-ref. Oh. Yan. I-ref. Okay. Pero, kapag sa pag-ref naman, yung iba yung style lang, nagstay ako sa dormitory ng mahabang taon. Yung parang, dun na sa ref, pinabulok na sa ref. Di ba yung Ginawang kanin? Ang thesis. sabi lang kasi, uy, grabe ka naman doon sa thesis. Parang medyo. Pang-experiment, di ba? ginawang experiment. Oo. Ang sabi kasi, stay lang sa ref. Pero hindi naman po ibig sabihin na doon na lang po siya for Yes. life. Kaya siya, parang hindi mapanis, hindi masayang. Yes, tama Pwede to yun. consume pa din siya, Pero- pwede painit. Yes, maliban painit. Or i-convert natin sila sa mas exciting by na pwede mong rice. isangag. Yes, Tama, isangag. oo. Pero meron din ibang recipe, yung parang pwedeng pag merienda, yung ginagawa. rice balls. Oh, rice Yan. balls. Na Oo. ganyan. Tapos itong recipe na to, na rice balls na to, ay ating i-feature Wow! sa ating launching Oh, sa October ipapakita. 30, 2:30 p.m. Yan, abangan natin yan, Yes, mga para ang karadyo. ating inimbak, itinabi Oo, ni opo. Ref na rice, ay magkaroon naman siya ng bagong buhay. At para tayo ay mas ma-excite tayo True. na kainin ito. In Ilocano, kilaban. Yes! Yung iba kasi mas prefer din po nila yung kaning lamig sa kaya pang kilaban, kumbaga merienda. Lalo na pag sinigang yung ulam Ay, mo, totoo naman, mainit pag may na sabaw. sabaw. Oo. Nagutong tuloy. Tamang-tama, ma'am, yan, no? Tayo, kumain tayo ng fried rice na merienda. Pwede naman po. Pati merienda kanin na. Pati ulam kanin Oo, na. may- Kasi nga minsan, di ba, yung sinangag, yun na yung kanin mo na siya, ulam mo na Actually, rin siya. oo. Bilang malasa na po siya. So, bukod po doon na pwede natin i-convert o kaya sa maayos na storage natin kapag merong talaga. Actually, may mga videos tayo na available sa mga social media. Meron po ang rice, Phil Rice sa TikTok. Meron available dyan. Pwede nyong i-search din. Yes. Meron din sa Be Responsible page at meron din sa Phil Rice. Andyan may mga ginawa kaming videos about dyan. So, huwag sayangin ang kanin. Yes, yung mga iba't ibang mga tips Oo, kung paano napakadami. natin hindi masasayang ang kanin.
Yes. Yun. So, for our last question po, nakakabitan yung Oo kwentuhan nga. natin actually. Pero, ito po ay masusundan pa for sure sa mga Yes. susunod na earrings natin. Pero ito po, for the meantime, for today po, bilang last question and last message na rin po, ano po yung mga reminders or paalala po ninyo sa ating mga karadyo, agri at kapalay para maging responsible citizen na rin po sila? Yes, so sa pagiging responsible natin, lagi nating tandaan na hindi lamang natin natutulungan ng ating mga kapalay. Kaya kundi maganda rin ito para sa ating sarili at para sa ating bansa. So sa pagbili natin ng local rice, ating natutulungan ang kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagkain naman ng brown rice, ating natutulungan yung ating mga sarili. At sa hindi naman natin pag-aksaya ng kanin, natutulungan natin yung bansa na maging rice self-sufficient. Hindi lang pang pamilya, Pang sports pa. hindi lang pang sarili, Hindi Parang napaka-encompassing. pang community pa. Yes. para sa lahat Ito talaga. pagiging responsible na Ang to. pagiging Grabe responsible. yung mere fact lang po na hindi naubos mo yung kanin mo. Ang dami naging benefits doon. Not Yes. only sa sarili, kung hindi sa ating mga farmers na alam natin na kahit papano ay through those simple actions, small actions, alam natin na natulungan natin sila. Yeah. Dahil hindi natin nasayang yung efforts nila Yes. sa pag-produce ng rice na ine-enjoy at i-enjoy pa natin mga karadyo. Kaya sa mga pilosopo dyan na nagsasabi kapag Uy, hindi ko totoo! ba kinain to, mabubusog sila. Totoo yan. Oo nga, Diba? oo. Wala, ayoko na. Ayan, Ayoko na. ikaw ba yun? Hindi na. Pero na-encounter ko din yung mga ganun. Oo. Parang busog na ako na ano. Eh bakit kapag ka, mapapakain ba natin sila? Hindi man literally na mapapakain, pero makakatulong. For Na sure. mabawasan Yes, yung nasasayang. Tama, oo. Everything will follow from there, mga karadyo agri. Kaya imagine natin na sa bawat araw, isa tayo sa individuals po na nauubos yung kanin, nababawasan po yung wastage natin for how many kutsara man yan or kung Small kung- steps man, Yes. pero nakatutulong. Simple act. Yes. Tama. Mayroon siyang significant Tama. impact. Totoo po yun. So, yun, napakadaming mga paalala din na dapat po nating ma-remind sa ating mga sarili. At with that po, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga information na ito, Kapalay Love. At we're looking forward na hindi ito yung first and last na tama. kwentuhan natin with Kapalay Love sa mga susunod pa nating mga episodes sa program na ito. Tama. Ang National Rice Awareness Month o NRAM ay isang paalala sa atin na dapat ay araw-araw ay maging responsible citizen tayo. So, hindi lang kada Nobyembre, pero araw-araw. Totoo. At dun sa ating abakada actually, siguro yung sobrang catchy din sa atin, na sanay sa mga karadyo, agri at kapalay natin, ay maalala natin na ang kanin ay huwag sayangin. Ayan. At syempre, everyday should be, mai-remind natin ito sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapamilya. Ayan. So, kung ako yung catchy at hindi ko makakalimutan dito, ikaw naman, Kapalay Minard, ano naman sa ating abakada yung hindi mo makakalimutan? Ayun, dahil nasabi mo na nga yung kanin ay huwag sayangin. Ang sa akin naman ay brown rice at iba pang klase ng kanin ay kailangang kainin. Yes, Oo. Dahil ito po ay mas healthy na, nasusuplayan pa Yes. yung fiber na kailangan ng ating katawan. Kasi nga, Kapalay Badet, mas rich in fiber Tama. yung mga pigmented rice, brown rice na yan. Ayan. So, Kapalay Love, meron pa po ba kayong pahabol Yun na lang, oo. anunsyo? Yes, announcements po. Yes, opo. Kanina binanggit natin yung brown rice at iba pang uri ng masustansyang kanin. So dito, pinapa-announce si Kapalay Minard. Nako, tiniyak Ako pala nag-announce. Pinasa mo kayo. Gawa ko endorser, pero Oo. okay lang din kasi bahagi din naman din ito ng ating proyekto na meron tayong isang dinidevelop na variety din at kung Wow. tawagin ay malusog rice. Ito ay meron siyang beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan kapag kinakailangan. So itong malusog rice na to ay may ginuntuang kulay. At ayon sa mga pag-aaral, isang tasa ng malusog rice ay nakapagbibigay ng 30 to 50% ng daily estimated average requirement ng vitamin A na maganda para sa mga bata, buntis, at nagpapasusong ina. So excited na rin talaga kung Totoo. matikman ang Ang variety malusog na rice. ito. Oo, Yes. itong malusog rice na ito. Ayun. Ah.
At para naman po sa iba pang mga katanungan, pwedeng mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center sa numerong 0917-111-7423. Maaring i-like at i-follow ang DA PhilRice Facebook page. At sa iba pang Facebook page, babanggitin ni Kapare Badet. Siyempre po, patuloy nyo pa rin pong sa mga hindi pa po naka-like at subscribe po sa ating Facebook page. Ayan, i-like nyo na rin po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec na Facebook page. Gayon din po ang DA Filmec Facebook page. At syempre po ang ating YouTube channel, Radyo Agri 90.1 FM. At syempre po sa ating Facebook, sa X at sa Instagram. At ang atin pa rin pong text line, 0962-119-7445. So, sa mga karadyo agri natin at kapalay na na-miss po itong episode na to o hindi naabutan yung start, kumbaga medyo late na sila nakatutok, maaari nyo pa rin pong balikan at pakinggan, panoorin po ang Palay Bida sa Radyo Agri kada Sabado or Linggo sa ating 90.1 FM channel at gayon din po pwede nyo po mapanood sa atin pong official YouTube channel. So with that po, dito po nagtatapos ang una sa maraming episode po ng ating programa Palay Bida sa Radyo Agri. Ako po si Badet, kapalay na karadyo pa ang lagi niyong kasama. Ako naman ang inyong kapalay na si Minard, ang inyong guest co-host. Ito ang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Bye for now mga karadyo agri at kapalay! Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat bigas na aking matitipid.